12 na signs na iniisip ka ng isang lalaki. Woo! Anyway, kung gusto nyong bumili ng aming paninda sa aming Shopee store, sinisigurado ko po ang good qualities, goods na goods. Yung quality ng aming mga paninda doon, mga t-shirt, gano'n. Pag-check lang po ang aming description box or sa comment section, nilalagay ko po doon yung link ng aming Shopee store. Anyway, balik na tayo sa topic. So, ito ang isang sakit na naman. Sakit natin. Isama ko na ang sarili ko. Kasi, paano mo malalaman na iniisip ka nga ng partner mo? Minsan nakakabaliw. Paano mo malalaman? So, alam ko makakatulong sa inyo itong video na to. And, hindi lang sa mga taong in love to. Pati sa mga taong iniwan. Pustahan tayo. At alam kong magko-comment na siya. Yung tipong iniwan na siya. Pero bakit gusto mo pa din na malaman na kung iniisip ka nga ng ex mo or yung nang iwan sa'yo. Bakit? Hindi mo na lang isipin ko paano mag-move on. Ang dami ko pang ginawa na video para sa'yo. Doon ka na lang. But anyway, kung gusto mo pa din, sige, nag-stay ka lang hanggang sa last part. So, proceed na tayo sa number 1. He craves your touch. Pangarap kanyang mahaplusan kahit madikit man lang sa mga kamay mo. Or alam mo yung crave, nag-crave ka lang, nag-crave ka ng ice cream, nag-crave ka ng lechon, yung pinapangarap mo, iniisip mo talaga, and nakakabaliw yun minsan. And, kapag yun, mapansin mo, pag yung isang lalaki lapit ng lapit sa'yo, dinidikit yung kanyang katawan sa'yo, or kunwari, mga diskartehan ba, kapag napapansin mo na yon, isang sign yun na iniisip ka hanggang sa kanyang pagtulog. He focus on you. Naka-focus siya sa'yo. Lahat ng gagawin niya hanggang maaari, involve ka. Lahat ng gagawin niya hanggang maaari para sa'yo. Hanggang maaari ay, alam mo, naka-focus siya sa'yo. Even nga, ang kanyang pangarap para sa'yo. He focus. Oras niya. Most of the time, dami niyang oras para sa'yo. Most of the time, gusto ka niyang makasama. Next, sign ay, he thinks you're funny. Nakakatawa ka kahit naman minsan hindi. Naiisip ka palagi ng lalaki na yan. May mga tao na ganun natutuwa sa'yo kahit hindi ka naman nakakatawa. Hindi ka naman nakakatuwa. Pero natutuwa sila, natatawa sila sa'yo. It's a sign yun na iniisip ka, pustahan tayo. Kasi in love dalawa lang naman ang dahilan kung bakit naiisip ka ng isang tao. Either he hates you or he loves you. Pero kung wala doon, I don't think na ba lagi kang iisipin nga, bakit ka ba naman naisipin? Walang kwenta kung isipin ka na walang dahilan. Except pag nanakawan ka or may masama siyang intention pero kasali naman sa hate yun. Di ba? So either he hates you or he loves you kung iniisip ka. So, kung natutuwa yan talaga sa'yo, natatawa yan sa mga jokes mo na corny naman, na hindi naman nakakatawa, it's a sign na iniisip ka. Okay? He takes interest in your interest. Kung alam niya na interesado ka sa badminton, kung alam niya na interesado ka sa volleyball, or kung anong interest mo sa painting, he tries na gawin din yung ginagawa mo, yung interest mo. Gusto niya lang ma-involve sa kung saan ka na-involve. Gusto niya na matry kung ano yung natatry mo kasi yun ang hinahanap ng ikaw din, di ba? Kung ano yung alam mo na gustong-gusto ng crush mo or nagugustuhan mo, gusto mo din gawin kasi na-imagine mo na sana magkasama kayo, sana ganito iniisip mo palang kinikilig ka na Saan yun na iniisip ka? Promise talaga, promise. Next. Of course, he asks your opinion. Mahalaga yung opinion mo para sa kanya. Kung meron siyang gagawin, decision sa buhay, he asks you kung anong masasabi mo, kung anong may papayo mo sa kanya. Bakit? Kasi mahalaga ka. Kasi iniisip ka. That's the reason. Mahal ka. Or he hates you. He hates you. Kailangan mo ng opinion. Kung mahal ka, he asks your opinion. Mahalaga ka sa kanya. Next. He shares himself with you. Sinishare niya kung anong ginagawa niya, kung anong nakaraan niya, anong kwento ng buhay niya. Nag-o-open siya sa'yo. Kasi gusto niya na ikaw ay naiisip mo din siya, kaya kahit di mo naman tinatanong, sinasabi niya. Or he wants to know about you more. At yun yung number 7 natin. So pagsamahin na natin yung 6 at 7 that nag-share sa sa'yo at gusto niya rin na
makakuha ng information about you, or mas makilala ka deeper kung anong kwento mo ng buhay mo, kung saan ka nanggaling, or anong nakaraan mo, pero hindi naman mahalaga yung nakaraan. Or background ng family mo, or about sa'yo, kung saan ka nag-aral, ganon. He wants to know everything about you. Sigurado ko yan. Proceed na tayo sa number 8. He follows your social media accounts. Of course naman. Kung gusto mo makagather information, ang pinaka-uunahin na malaman is yung social medias. Okay, of course. Naka-follow siya, or friend mo siya, or of course kinukulit ka, chinachat ka, nagpapapansin yan. Basic na yan na signs na talaga iniisip ka. Next na. He goes out of his ways to make you happy. Mag-isip yan ng kanyang paraan, sariling paraan, or sariling diskarte para lang matuwa ka naman sa kanya, maging masaya ka naman sa kanya. So, he makes his own way, his own diskarte just to make you happy. Naku, sign talaga yun, iniisip ka. Sigurado ako dyan. Next. He remembers specific things na maaaring na-share mo sa kanya, nasabi mo sa kanya. Talagang ito yung big na sign nga na talagang mahal ka. Kasi alam mo, ito yung isa na para sa akin ay agree talaga ako sobra dito. Kasi kung yung isang tao na mahalaga sa'yo, or mahal na mahal mo, kapag meron siyang sinasabi, ay very attentive ka. Or ako, of course, ako. Very attentive ako. Dahil mahalaga sa akin at gustong-gusto ko siya. Every word na masabi niya hanggat maaari ay naitatago sa puso ko. Kaya sometimes nagugulat ka na lang na biglang, ba't alam niya yun? Ba't naalala niya pa yun? Isang sign talaga yun na talagang palagi kang iniisip. Like for example, kung meron kang exam, kailangan mo na mag-review. So, di ba, palagi mong iniisip kung ano na-review mo hanggang sa may lagay sa isip mo. Ganon din. Kapag palagi kang iniisip, kung ano yung sinasabi mo sa kanya, pag palagi niyang iniisip, he remembers it. May tatago niya. Magugulat ka na lang, ba't alam niya? Ba't naalala niya pa? Sign yun, naisip ka. Okay, next. He is genuinely happy to see you. Masaya siya kapag naisip ka. Or kapag nakikita ka. Ay nako, ganito nga, kapag iniisip mo isang tao, pangarap mo na makita, pangarap mo na makasalo, pangarap mo na makasama, pangarap mo na makabanding, tapos nangyari yon. Sino ba naman ang hindi magiging masaya? Sino ba naman ang hindi matutuwa? Di ba? Makikita mo yung saya sa kanyang mukha kapag nakita mo na siya, or kapag tagpo na kayo. Kasi bago pa lang kayo magkita, niisip ka niyan. Kaya ganon. Okay, next. Last but not the least ay his family knows about you. Bakit? Kasi alam mo ganito, lalo na kung meron siya sa family-oriented ba ng tawag doon, close na family. Kung yung mga kaibigan or yung kapamilya niya, ay nakikita nila na parang natutulala or parang may iniisip, tatanungin. And hindi maiwasan na ma-share niya, hindi maiwasan na masabi niya. Kaya yung kapamilya niya, marami silang alam sa'yo. Tapos pumasyal ka sa kanila, or kapag meron kang na-meet na kanyang kapamilya, ay marami nang alam sa'yo, ay sa sign talaga yun na iniisip ka palagi, or in love siya sa'yo, or may something. Okay, so I hope na nakatulong itong video na to at hindi ka na mapapraning. I hope na at least naiskunti yung kabaliwan mo sa kanya. At least meron ka na sabi, yes, iniisip niya pala ako. Or nainis ka na, bibisi ka na kasi wala kang nakita sa signs na to. Good luck na lang sa'yo. Anyway, that's it for today's video. Maraming salamat. Ingat ko palagi and God bless. Don't forget to share this video. Bye-bye.